Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa lahat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na ta with evidence. Naku po, pasensya na ICC, pero hindi nyo kaya ang Russia. Naku kabibig, ito Russia, sinetensyahan ang ICC prosecutor at judges. Sabi ng iba, the end of ICC. Ito na daw ang katapusan ng ICC. ICC mawawala na sa mapa. Wait, dapat sana noon pa. 'Di ba? Dapat sana noon pa ito ginawa ng Russia na sentensyahan nila ang ICC prosecutor at judges. Kasi itong si Karim Khan, alam niyo ba kung ano ang ginawa ni Karim Khan? Kinausap niya ang mga taga-ICC na, magpalabas kayo ng warrant of arrest. Maglabas, gawa-gawa kayo ng warrant of arrest. Kay Putin. Ayun pala. Pati ICC staff, damay sa ginawa ni Karim Khan. So it means ka mga kabibig ba? Kung ganun lang kasimple, ganun lang kasimple, na gagawin ng taga-ICC prosecutor yan ha, na maglalabas ng warrant of arrest na walang tamang tamang pagsisiyasat. Parang inaabuso nila ang kanilang posisyon, 'di ba? Sabi nga ng iba, yung pagkakulong daw ni Pangulong Duterte, male-maletang pera daw. Di umano ang ibinigay ng administrasyon ito sa ICC, pero hindi pa sure. Ngayon talaga. Kasi ang napansin nila, yung mga screenshots na ibinigay ni Zaldico, yung araw na si Pangulong Duterte ay nakidnap ng ICC, sinakay ng eroplano, na ang nagbayad ng eroplano ay ang PBBM administration. That time, nag-cash out sila ng milyones na male-maletang pera. So, sabi ng mga netizen, baka yun ginamit. Kailangan talaga ng under the table, below the table, upward, frontward, ganun kabibig. Ito, sinetensyahan ng isang court sa Moscow ang chief prosecutor ng International Criminal Court na si Karim Khan at walong iba pang ICC officials ng pagkakakulong in absentia bilang tugon sa inilabas na arrest warrant laban kay Russian President Vladimir Putin kaugnay ng digmaan sa Ukraine. So it means wala nang karapatan si Vladimir Putin kung ano ang kayang gagawin para protektahan ang Russia laban sa Ukraine. Diba? Tapos yung si Karim Khan parang galit na kay Vladimir Putin, nagawa-gawa siya ng warrant of arrest. Sabi pa doon ng isang netizen, ito ha, ganito matapos ang warrant of arrest kay Putin. Sinetensya ng isang noong 2023, kinasuhan ni Khan si Putin sa ICC dahil sa illegal deportation ng mga bata mula sa mga sinasakop ng Russia na teritoryo ng Ukraine. Bilang sagot, nagbukas ng kaso ang Russia laban kay Khan at sa mga hukom ng ICC. Sana ganoon ang Pilipinas, no? Ang Pilipinas ay hindi nasakop ng ICC. Pero si Pangulong Duterte nandun sa ICC, nandun sa detention cell. Wala pang basa ng kanyang kaso. Ilang buwan na naka-detain sa ICC detention cell. Meron bang ginawa ang Korte Suprema natin dito? Wala. Yung kang Kitty Duterte naghain ng motion na kung pwede mapadili yung habeas corpus ni Pangulong Duterte, wala pa ring reaction ang Korte Suprema. Bakit? Buti pa ang Korte Suprema sa Russia, bilang tugon, sagot sa ginawa ni Karim Khan kay Vladimir Putin, ay nako, kinasuhan ng Russia si Karim Khan at mga hukom ng ICC. Yun ba? Ang Russia hindi nagpapalupig sa ICC. Sino ba kayo ICC? Para manghimasok kayo sa kung paano patakbuhin ni Russian President Vladimir Putin ang Russia. Diba? Ayon sa Moscow City Court,
unlawfully prosecuted. O, tingnan mo. Unlawfully prosecuted. Umano ni Khan ang mga Russian citizen and patently unlawful arrest warrants ang ipinang-utos ng ICC. Hindi miyembro ng ICC ang Russia at wala ni isa sa mga akusado ang humarap sa korte. There you go. Sinetensyahan si Khan ng 15 taong pagkakulong habang ang 8 ICC staff kabilang ang dating ICC President. O tingnan mo nga. Dating ICC President na si Piotr Hofmannsky ba ito, ay hinatulan 3.5 hanggang 15 taon. Kasalukuyang suspendido si Khan dahil sa isang internal probe kaugnay sa kanyang misconduct allegations na mariin niyang itinanggi. Nauna na rin patawan ng sanctions ng United States si Khan dahil sa mga investigasyon ng ICC laban sa US as Israeli officials. Tulad ng Russia, hindi miyembro ng ICC ang US at Israel na may kabuang 125 member states. O tingnan nyo kabibig ha. The Russia is now actions about the prosecution delivered to former President Duterte. Good job. O, di ba? Ang interpretation ng iba ba, parang ito na ang stepping lang, small steps ni Vladimir Putin. Una niyang paghihiganti sa ICC. Naku, ICC, matakot na kayo dyan. Oh, Vladimir Putin is making a small steps para mawala itong ICC. At si Trump, di ba? Lahat ng ICC judges, prosecutors, sinanksyon ni Trump. Bawal makapasok sa US, lahat ng mga accounts freeze. At yung tawag doon, system ng ICC, na-sanction din. Di ba? Tingnan nyo. Putin na yan, Trump na yan, ayaw nila sa ICC. Tayo, BBM, pinakidnap, may warrant of arrest, si Pangulong Duterte, sinakay sa eroplano, hinatid sa ICC. Ganon katindi ang gobyerno ng Pilipinas. Pwede apak-apakan. Pwede kahit sinong Pilipino, pwedeng ipamigay sa ibang bansa. Ang iba't ibang bansa ay may kanya-kanyang soberanya, may sariling batas. Hindi pwedeng makialam ang ibang hukom na dayuhan. Ang Russia, Amerika, hindi naman miyembro ng ICC. Bakit may warrant of arrest? Hindi naman tama yan. Dito lang sa Pilipinas, yumuyuko tayo sa dayuhang korte tulad ng ICC kahit hindi tayo miyembro. Binigyan na natin ang ating soberanya sa dayuhang korte samantalang gumagana ang ating batas dito. Saludo ako sa ganito na mga bansa. Hindi nila sinusuko ang kailang soberanya sa mga dayuhan. Pero si Marcos, very proud na we have our own sovereignty. Hindi tayo panakop sa ibang bansa. Pero ang justice system ng Pilipinas, questionable, mga kapipig. Bakit questionable? Si Kitty Duterte matagal nang humihingi ng aksyonan ng Korte Suprema ang kaniyang idinudunog tungkol sa kanyang tatay, pero wala pa ring aksyon. Malapit na mag 1 year. Karma for manufacturing stories against PRRD in collaboration with Trilling and Pinklawan. Russia did what has to be done. That's not due process. Di sila pwedeng litisin in absentia. Ito pa. Yan yung saktong. Ipaglaban mo ang mga sarili mong kapwa. Di yung isusuko mo sa banyaga. Why not fly some Russia's hypersonic missiles to the ICC when in session? Dear Russia, please include BBM. Sabi ni Armat Parenio. Ayaw kong magyabang pagdating sa panalangin, pero ito lang ang masasabi ko na ito na ang simula nila. Thank you Lord dahil palihim kang kumikilos. Sabi ni Allen Ako. So pwede na rin aristuhin ng Russian police o Interpol ang mga ICC judges since convicted na sila and Russia is part of the Interpol while ICC is not. But ICC work hand in hand with Interpol. Very interesting scenario, di ba? Now they know what it feels to play the court. Very good. Let them taste their own playbook.
Bakit ibang bansa nakagawa sila ng ganito? Bakit ang administrasyong Marcos hindi? Patunay lang ba na talagang na gusto rin nilang makulong si PRRD sa dahig? Yes, halata naman, oy. Halata mga kabibig. Sa mahirap lang bansa kaya kayahin ng ICC, katulad ng Pilipinas. Oh, tingnan nyo kabibig, oh. Ngayon, lumalabas na ang mga komento ng ating mga netizen. Karma is real sa ICC, bayaran na korte. Tapos kung ang ICC ibabash ng maraming Pinoy, masasaktan sila. Sabihin, ang mga Duterte supporters ang rason kung bakit hindi mapagbigyan ng interim release sa pang Duterte kasi sobrang harsh silang magsalita. Wow! 'Di ba? So galit kayo sa mga supporters kasi natamaan kayo. Tama ang mga salita nila. Buti naman, political persecution kasi ang ginagawa ninyo. There you go. Ang ICC ay nakikialam sa hustisya ng Pilipinas dahil sa perang binayad ng Mr. Marcos, milyon ang napunta sa ICC, sabi ni Enrique Azares. Nako. Sana totoo ito. Totoo po yan. Pinag-usapan, binalita na yan. Dapat ganyan ang gagawin sa Pilipinas tatagdigong sa Hague. Mag-antay kami na iyan na mangyari dito. Alam mo, sabi, hindi na yan mangyayari na si Digong iuwi sa Pilipinas. Hindi yan. Kasi sabi ni Boyeng Remulla, ibinigay na natin si Digong sa ICC. Hindi na natin hawak si Digong. Ang ICC na ang may jurisdiction kay Digong. O, tingnan nyo. Tingnan nyo. So, wala na tayong hawak kay Digong. Ang ICC na may hawak sa isang Pilipino na dating presidente ng Pilipinas. Tingnan nyo kung gaano the bend the law. Diba? So, sabi to, please arrest all the ICC prosecutor and judges ASAP. ASAP, ha? So, yun ang kabibig ang ating dislibak-libak for this. Sabi ng iba, nako, gigirahin ni Putin ang ICC. Ginigera na nga eh. Ipapakulong na nga ng 15 years si Karim Khan at ibang mga ICC staff and ang dating ICC president. Ganon kalakas si Putin. Hindi natatakot. Kung ako si Putin, bakit ako matatakot sa ICC? Di ba? Ang Pilipinas lang yata takot sa ICC. Yun lang kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.